Narating sa susunod na tagpo na dumating ang grupo sa isang malungkot at tila iniwang kuta. Pagpasok pa lamang nila sa loob, agad na napagtanto ni Yenshen na iyon ang unang misyon niyang nabigo. Noon ay palagi niyang pinaniniwalaan na sa pamamagitan ng pagsisikap at tiyaga, maaabot niya ang kanyang layunin ng mas mabilis kaysa sa iba. Ngunit ngayon, unti-unti niyang nauunawaan na hindi sapat ang pagiging mahusay lamang, ang mundo ng Django ay hindi basta-bastang mauunawaan. Habang nagmumuni-muni siya, napansin niyang may isang lalaki sa harapan niya, si Du Yuan. Sinabi nito na matagal na siyang hinihintay. Ayon kay Yuan, sabik ang mga mandirigma ng kuta na makita siya matapos marinig ang balitang may isang mandirigmang nakaputing kasuotan na kumuha ng mata ng isang apostol. Ikinwento rin ni Yuan na nalaman ng lahat kung paano nakaligtas ang kanilang grupo sa pag-atake ng Blood Flame Cult at kung paanong natalo nila ang isang pangkat ng mga cultistang kayang lumaban sa isang mandirigmang nakaitim. Pagkatapos, ibinunyag ni Yuan na noong araw ng laban nila sa mga cultista, inilabas din ang listahan ng mga kalahok para sa Blue Robe Promotion Exam. Nabigla si Yenshen sa narinig. Ipinaliwanag ni Yuan na sila ay pupunta sa isang lugar kung saan maaaring magtagisan ang mga mandirigmang nakaputi na may sapat na karangalan. Dagdag pa ni Yuan, inutusan ang lahat ng miyembro ng Radiant Demon Squad na magtungo roon agad pagpasok nila sa Zeniang. Nagtanong si Muryo kung hindi ba sila maaaring magpahinga muna, ngunit ipinaalam ni Yuan na mismong ang pinuno ng kuta ang nagbigay ng utos. Sinabi ni Yenshen kay Muryo na ayos lang siya at sa katunayan, nakaramdam siya ng ginhawa sa pagpayag ng pinuno na makasali siya kaagad pagbalik niya. Pagdating ni Yenshen sa gitna ng arena, nadatnan niya roon ang ilang mandirigmang nakabughaw na kasuotan. Agad nilang pinalakas ang kanilang enerhiya at itinulak ito sa kanya bilang panubok. Bahagya lamang siyang ngumiti, alam niyang sinusubukan siyang gipitin. Noon niya tuluyang naunawaan kung paano tretuhin ng Desolate Fortress ang mga tao nito. Dahil sa presensya ng maraming veteranong mandirigma, nasabi ni Yenshen sa sarili na maliwanag ang kinabukasan ng kuta. Binalutan niya ang sarili ng enerhiya at lumakad patungo sa kanila. Nagulat ang mga mandirigma sa kanyang tapang, at dama ni Yenshen na nakapasok na siya sa larangan ng mga Blue Robe Warriors. Maya-maya, dumating ang pinuno ng kuta sa sentro. Habang naglalakad papunta sa entablado, nilinggan niya ang hanay ng mga mandirigmang nakaputi at napansin si Yenshen sa kanilang hanay. Ipinahayag ng pinuno na susubukan niya ang lahat upang malaman kung karapat-dapat ba silang maging Blue Robe. Nagpalakpakan ang mga mandirigma sa siglang narinig ito. Kasunod nito, nakita si Yenshen na nakaupo sa harap ng isang mesa, may papel sa harapan niya. Ang ibang mandirigma ay nakaupo rin sa kani-kanilang lamesa. Sa unahan naman ay tumayo si Mu Shingon, kapitan ng Annihilation Squad, at ipinaliwanag na ang pagsusulit ay may dalawang bahagi, pagsusuri at kakayahan sa labanan. Ang iba pang kategorya ay pinalitan ng tala ng mga nagawa, dahil sa kakaibang pinagmula ng Desolate Fortress. Ang eksaminasyon ay kahawig ng tradisyonal na pagsusulit pampamahalaan. Ilang bato ang inilagay sa entablado, at inatasan ni Shingon ang mga mandirigma na tukuyin ang mga teknik sa martial arts na nagdulot ng mga bakas ng pinsala sa bawat bato. Nabigla si Yenshen nang marinig ito, naalala niyang sinabi ni Miang na madali lang ito. Makalipas ang ilang sandali, natapos ni Yenshen ang pagsusulit at agad niyang tinungo ang kanyang mga kasamahan. Ibinunyag ni Mang na kailangan niyang makakuha ng higit sa 10 sa 20 tanong upang makapasa. Nainis si Yenshen nang marinig iyon at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Pinayuhan siya ni Main na huwag masyadong isipin iyon. Ipinaalala nitong karaniwan, kinakailangan ng isang mandirigma ng higit 10 taon ng karanasan bago maging Blue Robe Warrior. Wala pa raw kailanman na kagaya ni Yenshen. Tinapik naman siya ni Shan sa balikat at sinabing magpatuloy lang siya, at susunod daw ito kaagad. Ngunit bago pa man siya makasagot, lumapit ang isang tao at ipinaalam na napili na ang kanyang kalaban. Lumabas na ang kanyang magiging katunggali ay si Hong Jujem ng Annihilation Squad. Ang nagbigay ng balita ay isang batang babae na sinabihan siyang delikado iyon. Naalala ni Yenshen na ang babaeng iyon ay si Shin Soin, kaedad niya at nakababatang kapatid ng tagapagmana ng angka ng Shin sa Desolate Fortress. Sinabi ni Yenshen na hindi pa niya naririnig ang pangalang Jujem, kaya hindi na nagtaka si Soin. Para sa isang tulad niya na lumaki sa kuta,
Kilalang-kilala na si Jujum, isang mandirigmang nakaputi sa loob ng 20 taon. Nasanay ito sa paggamit ng mga kakaibang teknik at maging ang lazy donkey roll ay napabagsik niya bilang sandata. Binalaan ni Soin si Yanshun na mag-ingat kahit pagaano siya kahusay. Nagpasalamat naman si Yanshun sa paalala at mula sa impormasyong ibinigay ni Soin, nakuha niya ang ideya tungkol sa estilo ng pakikipaglaban ni Jujum. Naunawaan niyang ang lalaki ay handang tiisin ang kahihiyan o gumapang sa lupa kung iyon ang paraan upang manalo, isang mandirigmang walang pakialam sa dangal o anyo. Hindi na rin ito ipinagtaka ni Yanshun sapagkat batid niyang sa bawat misyon, iba-iba ang sitwasyong kailangang harapin ng isang mandirigma. Habang iniisip niya ito, napansin niyang muling nagsasalita sa kanya si Soin. Tinanong ni Soin si Yanshun kung nakabantay ba siya sa kanyang paligid. Ipinaliwanag niyang baka kailangan nitong harangin ang ilang tagong pag-atake. Binalaan niya si Yanshun na si Jujum ay mahirap kalabanan, lalo na para sa isang mandirigmang wala pang gaanong karanasan sa Jangho. Umiti lamang si Yanshun at sinabing palagi siyang handa at laging nagbabantay. Sa susunod na tagpo, nagsimula ng magtipo ng iba't ibang pangkat sa paligid ng entablado. Tinawag sina Yanshun at Jujum upang umakyat sa gitna. Biniro ni Wong si Yanshun, sinabing iniisip na niya ang inuman pagkatapos ng laban. Pinagsabihan naman siya ni Mijin na huwag masyadong dagdagan ang presyon kay Yanshun. Umakyat na ang binata sa entablado, at kasabay noon, isang matandang lalaki ang marahang lumapit dala ang kanyang espada, si Hong Jujum. Natuwa ang mga mandirigmang nakabughaw sa nakatakdang laban sa pagitan ng batang henyo at ng veteranong mandirigma. Bagaman mas marami ng naipong karangalan si Yanshun kaysa kay Jujum, taglay naman ng lalaki ang maraming taon ng karanasan. Isa sa mga mandirigma ang nagsabing maaaring ito na ang taon na makamit ni Jujum ang kanyang bughaw na kasuotan. Habang nakatingin kay Jujum, naalala ni Yanshun ang unang pagsusulit na pinagdaanan niya nang unang beses siyang dumating sa Desolate Fortress. Naalala niya ang labang muntik na niyang ikamatay at kung paano nabali ang kanyang espada noon. Nakapagtataka para sa kanya na nakabalik siyang muli sa parehong entablado sa loob lamang ng isang taon. Habang nagmumuni-muni siya, tinawag siya ni Jujum at sinabing narinig na nito ang kanyang reputasyon. Bagaman hindi raw laging tama ang mga balita sa Jangho, ipinaliwanag ni Jujum na siya at ang lahat sa Desolate Fortress ay lubos na batid ang tunay na kakayahan at mga nagawa ni Yanshun. Ipinahayag pa niyang ipinagmamalaki niyang makakita ng isang natatanging baguhan sa kuta. Nagpasalamat si Yanshun at sinabing marami na rin siyang narinig tungkol sa kanya. Umiti si Jujum at nagpasalamat sa tugon nito. Ipinahayag ni Jujum na ipapakita niya kay Yanshun ang buong lawak ng kanyang sining sa pakikipaglaban. Sinabi rin niyang maraming bagay pa ang hindi naranasan ni Yanshun sa mundo ng Jangho, mga bagay na maaaring magpagulo ng isip o magdulot ng galit. Tinanong niya kung kakayanin ba itong tiisin ni Yanshun. Naalala naman ng binata ang mga sabi-sabi tungkol kay Jujum, na bihasa ito sa iba't ibang teknik, at maging ang tinatawag na lazy donkey roll ay napabagsik nitong husto. Ibinaba ni Yanshun ang kanyang kamay sa espada at kalmadong sinabi na panahon na upang makilala nila ang isa't isa sa pamamagitan ng kanilang mga sandata. Bahagyang ngumiti si Jujum sa narinig. Ibinigay ni Shingon ang hudyat upang magsimula. Sa sandaling iyon, mabilis na naglabas ng dalawang patalim si Jujum mula sa kanyang kasuotan at agad itong inihagis kay Yanshun. Mabilis namang hinugot ni Yanshun ang kanyang espada at ginamit ito upang harangin ang mga patalim. Nagpasya siyang ibigay ang lahat sa laban. Nang makita ni Jujum na nablock ang kanyang unang atake, agad niyang hinawakan ang hawakan ng kanyang espada. Isa sa mga mandirigmang nakabughaw ang namangha sa kakayahan ni Yanshun na mapigilan ang dalawang talam sa isang iglap. Napansin din itong tumpak ang ginamit niyang galaw, eksaktong tumutugma sa landas ng Radiant Demon Arts. Sa paraan ng paglabas ng espada ni Yanshun, malinaw na ito ay nakapasok na sa larangan ng mga tunay na maestro. Pagkatapos, nagtipon si Yanshun ng enerhiya at ginamit ang isang teknik na tinatawag na Limit Releasing Movement Art. Agad na nabalutan ng kapangyarihan ang kanyang katawan, at sa isang kisap mata, sumugod siya kay Jujum sa nakakabaliw na bilis, at bago pa man makahugot ng espada ang kalaban, nasa likuran na niya si Yanshun. Sa paningin ni Yanshun, tila mabagal na gumagalaw ang lalaki.
Nabigla si Jujum nang maramdaman ang presensya niya sa likod. Namangha si Shingon sa nasaksihang teknik. Alam niyang ang galaw na iyon ay lagpas sa karaniwang hangganan ng sining sa pakikipaglaban. Binalutan ni Yenshin ng enerhiya ang kanyang espada at ginamit ang Radiant Sword Art upang umatake. Lahat ng nakapaligid ay nagulat sa bilis at tindi ng pag-atake. Sa isang pag-igkas, naitulak niya palayo ang espada ni Jujum at naipabagsak ito sa lupa, kasabay ng paglapit ng talam niya sa leeg ng kalaban. Napatigil si Jujum, gulat at hindi makapaniwala na tinalo siya ng binata sa loob lamang ng ilang sandali. Tahimik na napuno ng pagkamangha ang mga mandirigma sa paligid. Ngunit para kina Main at sa kanyang pangkat, hindi na iyon nakapagtataka, alam nilang iba talaga si Yenshin. Napagtanto ni Shingon na ipinanganak si Yenshin na may pambihirang talento sa martial arts. Alam niyang walang mandirigmang contest nito ang makakaharap sa kanya ng pantay. Naisip pa niyang napakalaking biyaya ni Yenshin para sa Desolate Fortress at bahagyang nainggit kay Mijin sa pagkakaroon ng ganoong kasamahan. Habang nagmumuni-muni, napansin niyang nakatingin na sa kanya si Yenshin, at agad niyang napagtanto ang kanyang pagkakamali. Ipinahayag ni Shingon na si Yenshin ang nanalo sa laban. Sinabi niyang hindi na kailangan pang makipagdulo ni Yenshin sa iba, at ipinagkaloob niya rito ang buong marka para sa pagsusulit ng promosyon. Nagpasalamat si Yenshin sa kanya. Pagkatapos ay lumingon si Shingon kay Jujum at inutusan itong maghanda para sa pangalawang laban, na agad namang tinugon ng lalaki ng isang pag-unawa. Pinulot ni Jujum ang kanyang espada mula sa lupa, ngumiti, at sinabi kay Yenshin na gamitin ang kanyang kakayahan upang makatulong sa mga tao. Sinabi niyang taglay ni Yenshin ang potensyal na maging pinakamahusay sa ilalim ng kalangitan. Pagkatapos ay tumalikod siya at kumaway. Bumaba si Yenshin mula sa entablado. Lumapit agad si Soin at tinanong kung paano niya nagawang gumalaw ng ganoon kabilis. Gusto rin itong malaman kung anong uri ng footwork at sword technique ang ginamit niya upang maipabagsak ang espada ni Jujum. Ngunit dumaan lamang si Yenshin sa tabi niya, hindi man lang sumagot. Napatingin si Soin sa kanya at bahagyang napangiti. Sinabi niyang hindi pa niya kailanman nakita ang ganoong estilo ng martial arts, at tinanong kung saang angkan siya nagmula. Ngunit agad din niyang napagtanto na hindi ito sasagot. Sa halip, binati na lamang niya si Yenshin sa pagkapanalo nito. Sinabi ni Mung kay Yenshin na magaling ang ipinakita nito sa laban. Pagkatapos ng kanyang laban, nagsimula namang magtagisan ng ibang mga mandirigma na nakasuot ng puting kasuotan upang makamit ang karapatang isuot ang asul na robe. Ilang sandali pa, tumugtog ang mga music hero habang sumasayaw ang mga magagandang babaeng nakapulang kasuotan sa harap nila. Habang nagdiriwang, nagsiupo ang mga mandirigma ng kuta at nagsalo-salo sa pagkain bilang paggunita sa mahalagang okasyong iyon. Sa gitna ng kasayahan, lumapit ang pinuno ng kuta, suot ang isang asul na robe na inihanda niya para kay Yenshin. Marahan niyang ipinatong ang kamay sa balikat ng binata at same time na nanalangin na huwag kailanman maglaho ang liwanag sa landas nito. Mula sa sandaling iyon, opisyal nang naging isa si Yenshin sa mga mandirigmang asul ng disyertong kuta. Sa bagong antas na iyon, siya ay itinuring na parang isang ganap na maestro sa sining ng pakikidigma, isang taong iginagalang at may kapangyarihan saan mang sulok ng mundo ng Jianghu. Ang pagiging mandirigmang asul ay nangangahulugang kabilang na siya sa pangunahing puwersa ng kuta. Lumapit sina Majin at Mung upang batiin siya sa kanyang bagong katayuan, at ipinahayag ni Mung na siya ang pinakabatang mandirigma na kailanman ay umabot sa ranggong iyon sa pinakamaikling panahon. Napangiti si Yenshin at magalang na yumuko, habang pinalibutan siya ng kanyang mga kasama na tuwang-tuwa sa kanyang tagumpay. Sa susunod na tagpo, makikita si Yenshin na naglalakad kasama ang iba pang mga bagong mandirigmang asul, pinangungunahan ni Yuan. Huminto ang lalaki at humarap sa kanila, sinasabing may isang taong nasa masamang timpla nitong mga nakaraang araw. Binalaan niya silang maging maingat sa kanilang asal. Dahil dito, naramdaman ng mga mandirigma ang kaba at pagkabalisa. Naalala ni Yenshin na ang tinutukoy ni Yuan ay walang iba kundi ang koro ng prinsipe. Sumagi sa isip niya ang sinabi ng kanilang kapitan na ipinatawag ng prinsipe ang mga bagong na-promote na mandirigma, isang bihirang pangyayari.
Nagulat ang binata nang marinig ito, ngunit ipinaliwanag ni Majan na pansamantalang nananatili sa disyertong kuta ang koro ng prinsipe upang magsanay ng kanyang sining pandigma. Binalaan niya si Yanshan na maging lubhang maingat sa kanyang pakikitungo. Hindi maunawaan ni Yanshan ang dahilan ng babala, kaya't ipinahayag ng kanyang kapitan na may mga usap-usapang masama ang timpla ng prinsipe kamakailan. Ayon dito, ito raw ay dahil labis na ipinapakita ng pinuno ng kuta ang kanyang interes kay Yanshan. Habang naglalakad papunta sa silid ng prinsipe, naguguluhan ang binata sa kahulugan ng mga salitang iyon. Sa kanyang pagninilay, napagtanto niyang maaaring hindi maganda ang kalalabasan ng sitwasyon. Alam niyang sa mundong ginagalawan ng mga mandirigma, ang selos ng isang prinsipe ay maaaring humantong sa kamatayan.